Okay, so our letter sender is from Ria of Zambales. Hello, Ria. Dear Kuya Onesto, nais ko po sanang ipagbigay alam sa inyo na kami po ay labis na natutuwa sa aming pakikinig sa inyong palatuntunan. Thank you, thank you. Nais ko po sanang ilapis sa inyo ang aming pinagdaraanan. Nawa po mabigyan nyo kami ng paunang payo bago kami lumapit sa mga mas nakaalam upang alam po namin kung ano ang aming sasabihin. Okay, very well. Ako po ay may ka-live-in more than 5 years na po. Prior to informal na paghihiwalay po namin ng aking naunang partner. May anak po ako kay number 1. She is now 4 years old and she is living with us with my new partner, and she has been accepted as a real child ng aking partner. Sa kasamaang palad po ay pumanaw si number 2 at iniwan niya po sa amin ang aming 3-year-old na anak at ang isa pang 5-year-old na kanyang anak sa una niyang asawa na kanya ring hiniwalayan. Ang asawa po ni number 2 ay hindi kasal sa kanya. Subalit meron na po itong kinakasama at legally kasal po sila. Sa ganitong pagkakataon po ay bumabalik sa aming buhay si number 1. Subalit nagdi-demand po siya na ang kustodiya ng anak ni number 2 ay hindi daw po niya pananagutan. Ang financial assistance na ibibigay lamang niya ay sa kanyang anak. Sa puntong ito ay nais ko pong pagbigay alam sa inyo na sadyang kapos po ang aking kinikita sapagkat ako po ay tumatao lamang sa isang bakery na pagmamayari ng aming family friend. Ano po ba ang maaari kong gawin or kanina ko po dapat idulog ang aking problema sapagkat po hindi ko po kakayaning buhayin ang mga bata. Bagkus ay gusto ko na po sanang tanggapin si number 1 upang makatulong sa pagtutustos ng aming gastusin at hindi ko po mapabayaan ang pangangailangan ng aming anak. Okay. Medyo intertwined tong sitwasyon mo, no? Let's analyze this muna para sure akong naiintindihan ko ang liham mo. Okay? Okay, una, meron kang kinasama before si number 1, nagkaanak kayo. Okay? Then nagkahiwalay kayo, naiwan sa'yo yung anak mo kay number 1. Alright. Then you met number 2 na hiwalay sa asawa. Okay. Now, si number 2, kasal to nang nagsama kayo. So, basically, he has a legal wife at ikaw yung kabit. Dahil based sa liham mo, informally, hiwalay sila or legally kasal sila. May asawa si number 2. Okay, ulitin ko lang huwag ka sana masasaktan. During this process na nagsama kayo, ikaw yung kabit, may legal wife siya. Tama? And then, nagkaanak kayo ni number 2. Ngayon, si number 2, in good faith, I don't know hindi mo
pinakita or sinabi sa liham mo na naghabol man lang yung legal wife. Mukhang hindi dahil I'm missing some details. Pero sinasabi mo na yung anak mo kay number 1 tinanggap ni number 2 as if tunay na itong anak at nagsama kayo happily ever after until now. Namatay si number 2. Okay. Ngayong namatay si number 2 na unfortunately iniwan din sa'yo yung anak niya sa tunay niyang asawa. So basically, if I understand this correctly, 3 bata ang nasa iyo. Anak mo kay number 1, and then yung anak mo kay number 2, and third, yung anak ni number 2 sa kanyang legal wife. Tama ba? Okay, moving on. Bumabalik sa buhay mo ngayon si number 1. Gusto na sigurong mabuong pamilya at pananagutan niya nga lang daw ay yung anak niya sa iyo, which is oo naman. Well, legally, sa legal system, dapat niyang panagutan yang si anak mo sa kanya. I don't know if nagpapadala siya ng sustento ever since, kahit na kinakasama mo na si number 2. Okay? So, hindi mo rin na-mention yan. Sa batas kasi kailangan niyang magbigay ng sustento doon sa anak niya sa'yo. Alright? Ngayon, yung anak ni number 2, okay, since kinupkup niya, or siguro malaki na yan kasi sumama sa kanya, dapat kasi sa ina yan, diba? Sa batas kasi hanggat bata pa, kung maghihiwalay ang mag-asawa, maiiwan yan sa nanay. But then, you mentioned na hindi naman sila legally separated ng batas or by law, hindi sila naghiwalay. Basically, kumabit siya, okay, pardon the term, pero mukhang ganun eh. Kumabit siya sa'yo, iniwan niya yung legal wife, kasama niya yung anak niya. So, ganun nangyari. So, ngayon, nasa custody mo yung anak rin ni number 2, and then may anak ka kay number 2. Ngayon, paano bubuhayin yung mga bata? Okay, paano mo tutustusan? Dahil sinabi mo nga, kapos ang kinikita mo, knowing that number 1 is trying to come back to your life, and gusto mo na, for the sake na matustusan yung pangangailangan ng mga anak mo, So, yung dalawa mong anak mo kay number 1, anak mo kay number 2, plus yung anak ni number 2 sa kanyang legal wife. So, 3 bata. 3 ang iyong inakay na you are hoping is masusustentuhan pag tinanggap mo uli sa buhay mo si number 1. Which now comes to another terms. Okay. Taking aside emotions, investments, but considering legality, take away the empathy, consideration, okay, take away the love, tanggalin na muna natin yan, nagbabago yan eh. Bakit? Okay. Bakit pananagutan ni number 1 ang hindi niya anak sa iyo? Okay? Now, straightforward question, bakit niya pananagutan? Hindi naman niya anak yan. Diba? Now, kung bumabalik siya, mahal ka niya, mahal niya yung anak niya, gusto niyang magsama kayo, gusto niyang mabuo ulit kayo as a family. Okay? But now, did he mention na pakakasalan ka? If he wants commitment din, pakasalan ka. Diba? Dahil sinasabi mo na naghiwalay kayo nang hindi kayo kasal. Alright? So, multiple yung problem mo ngayon. Okay. Focus muna tayo dito sa intentions ni number 1 at ang posibleng impact sa'yo. Okay? Para hindi sabay-sabay. I think, medyo medyo puno na yung kinukonsider mo. Parang sasabog ka na. May mga instances na ganyan. Diba? So, si number 1 bumabalik sa buhay mo, gusto mo, ang tanong ko sa'yo,
Mahal mo ba si number 1? Okay, number 2. And sa kanyang pagbabalik, nag-profess ba siya ng commitment? At mahal ka rin niya at ang anak niya? Okay, hindi mo na-mention yan. Number 3, how deep is the commitment? Binanggit ba niya na pakakasalan ka niya para magsama kayo as one happy family forever and ever? Okay? Ito pa isa. Sa ngayon, nakikita mo lang si number 1. Okay? And nakikita mo yung sitwasyon mo. But look beyond that situation ng kayong dalawa. Third party. Ano ba yung nakaraan ni number 1 nang naghiwalay kayo? Baka lalong gumulo yung buhay mo pag tinanggap mo siya uli sa buhay mo dahil nga hindi kayo kasal. May anak siya sa'yo, pero hindi kayo kasal. Baka naman si number 1, kasal na yan sa iba. Alamin mo yan. Kung maghabol yung legal wife ni number 1, paano ka na? Dagdag problema na naman yan. Ano pa ba ang kanyang intensyon bukod dun sa pagbabalik niya at gusto niyang magkasama kayo? Honestly, medyo mababaw. Well, ito naman kasing sinasabi kong medyo mababaw based sa liham mo sa akin, diba? So, yun yung aking impression. Yun ang aking magiging opinion based sa aking pagkakaintindi. Ano ba ang nangyari sa buhay ni number 1 nang hindi kayo magkasama? Inalam mo na ba? Kasi malaking factor yun para sa basis mo kung tatanggapin mo siya. Diba? Find out the negatives, find out the positives. Diba? Hindi yan parang mainit na kanin nga kasabi na isusubo mo pag ayaw mo, iluluwa mo na lang basta-basta. Hindi ganun yan. Unang-una, may batang involved. Kawawa ang bata. Kawawa na nga noon. Iniwan ng tatay. Ito na naman, babalik. Diba? Tapos, puro masalimuot ang ng bata. Kahit na you may say that we're happy even in this condition, but it's a different story if it is from an intact family. Always consider the child. Okay, so nasabi ko na yung factors na kailangan mong consider for number 1 for his comeback. Now, yung anak nyo ni number 2, no, anak ni number 2 sa una na nasa sharing. So, let's not talk about the children na nasa poder mo na sinasabi mo, hindi mo na kayang buhayin. Okay. Ayaw siyang sustentuhan ni number 1 kung magsasama kayo. So, doon pa lang, may terms na siya, may conditions na siya sa pagbabalik niya sa inyo. So, hindi unconditional. Diba? Hindi niya matatanggap ikaw ngayon na, kumbaga, hindi niya kayang additional load na pressure na ibibigay ng iyong current state of life na may additional children siyang kailangan pakainin, na hindi niya katugon, hindi niya kaano-ano. Although yung isa anak mo, yung isa anak nung dati mo, na ipinalit mo sa kanya, na siyempre parang may tama sa ego eh. Hindi ko naman anak yan eh, anak mo yun dun sa pinalit mo sa akin. Tapos yung anak naman ng pinalit mo sa akin, nasa iyo rin, na anak niya doon sa tunay niyang asawa. Ano ba naman yan? Diba? Kung ako si number 1, ganun ang isipin ko eh, no? Coming from an angle na I'm a breadwinner and I'm a father, most likely ganun mararamdaman ko. Diba? Okay? Ngayon, sa akin, ang maipapayo ko sa iyo, since this has come to a financial factor, no? Yung anak mo kay number 1, once na tinanggap mo si number 1, pananagutan niya, sabi niya. So, down to 2 aspects. Yung dalawang bata, anak mo kay number 2, and yung anak ni number 2 sa legal wife niya. Well, do you have now communication with the legal wife ni number 2? Can you consider talking to her? Baka pwede kang kumunik, di ba? Para sabihin yung sitwasyon tungkol dun sa bata na anak niya na may pananagutan din siya bilang ina. Yan, di ba? So may papasok ngayon din yung family code. Correct me if I'm wrong, no? Family code and the legal system na bilang ina, kailangan mo panagutan tong anak mo na nasa akin ngayon.
diba? But meron twist yan. Remember, ikaw ang kabit. I don't know if I'm not sure if it is adultery ang pwede niyang isang pangkaso sa'yo or concubinage. I don't know. I'm not that good, pero there's some aspect in the law, in the existing law, na pwedeng isang palaban sa'yo ng legal wife ni number 2. So, yun yung best para dun sa bata. Or, you could consider contacting the relatives nung ni number 2. Baka sakaling makatulong sa'yo. Or, kapalan mo na mukha mo, humingi ka ng financial assistance. You will ask them financial assistance without the inconvenience of them taking care of their relatives, yung anak, or dun sa mother, maybe you could give me financial assistance and I will take care of your child. And I think mukhang napamahal na rin sa iyo yung anak ni number 2. No, so, iba-ibang angulo. Try mo muna yung ikaw yung magsasacrifice. Kaalagaan ko yung bata. Tulungan nyo lang ako. No, minahal ko siya na parang anak ko. Kaya lang tulungan mo ko na palakihin siya kasi hindi ko talaga kaya financially. Which is, di ba? Huwag na doon yung sympathy mo at the same time concern. At the same time, hindi ka selfish. Na parang, ito na yung anak mo. Hindi ko na kayang buhayin. Patayin yung asawa mo eh. Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Nasaan ka nga ba? Di ba? Huwag ganun. Huwag matapang, huwag mapusok. Kasi tanda mo, humihingi ka ng tulong. And I think, kaya humihingi ka ng tulong dahil may bahid ka ng pagmamahal doon sa 3 bata. Okay? Alright. Let's go now to the 3rd child. Yung anak mo kay number 2. Diba? Ayaw din yan sustentuhan or suportahan ni number 1 na gustong bumalik sa buhay mo. Iyan ang medyo mabigat din. Diba? Then, technically, dyan, wala kayong legal papers na nagpapatunay. I mean, walang legal papers or walang nangyaring kasalan sa inyo ni number 2. Well, I think biologically, sinasabi mo anak niya ni number 2 and you have papers to prove it. Kaninong apelyido, kaninong pangalan, kaninong last name ang dinadala ng anak niyo ni number 2. Hindi mo kayang buhayin, ayaw buhayin ni number 1. Kailangan mo ng tulong para dito sa batang to. Unang-una, double time. You have to work more. Okay? Kung tatanggapin mo si number 1, expect something na you won't get that fatherly or parenthood treatment itong si baby mula kay number 1 dahil ayaw nga niya sustentuhan di ba? Exempted siya sa benefits. So that's another burden for you as a mother. Mahirap yan, di ba? Paano mo papantayin yung tingin mo? Paano mo mai-equalize yung treatment mo sa kanyang bata kung susumbatan ka palagi? Number 1, di ba? So, lapit. Sa kamag-anak, baka may mag-consider. Hindi ko sinasabing sigurado yan, pero lapit. Sa kamag-anak mo, kamag-anak ni number 2, kay lolo, kay lola. Okay? Okay, tanggapin mo yung aspect na to, sasabihin ko sa iyo. Sana huwag kang masaktan. Kasi hindi ko alam when kayo nagsama ni number 2. During ba his stage, nakasama niya yung kanyang legal wife, na-meet ka niya, nag-hook up kayo, naging kabit ka niya, iniwan niya yung tunay niyang pamilya. So, basically, homewrecker ka. Sorry for the term, pero ganun na mangyayari doon. Kung yun ang pagbabasihan natin, yung isa yan. Ngayon, nag-meet kayo ni number 2, pero informally hiwalay na siya sa kanyang legal wife. Hindi na sila nagsasama, nasa poder na niya yung anak niya. Okay, parang single dad siya. Then they met you. Then the birds were singing. You fell in love. Parang pelikula. It's a different story, but still legality will find its way. May asawa siya, kabit ka pa rin, diba? Well, I can't blame you. Sometimes we consider more our emotions than the logic. Yun na yun palagi madalas.
80% of the time, I think. So, you need to ask for help for people na most likely will have a soft side in your situation. Lola at lola, mga bata, di ba? Consider them as their grandchildren. Kailangan mo talaga ng tulong, iha. Sa totoo lang, ang hirap ng sitwasyon mo, lalo na di ba, kapos ka eh. Kasi yung sitwasyon mo, alam mo, pang artista yan eh, pang may pera yan, pang well off yan, pang mga single man na can do well on their life, na they can do without a husband, and they can just basically turn off an offer for a partner to come back into their lives. Totoo yun, diba? I don't need you, I've raised our child on my own, diba? At in your case, hindi eh. That's the hard part eh. The main aspect is your access to financial wealth. Sa ngayon, wala ka nun. And basically, hindi natin pwedeng sabihin, pera-pera lang yan eh. Hindi, kailangan mo yan, may bubuhayin ka eh. Bubuhayin mo yung sarili mo. Diba? So at this point, sa mga nakikinig, no, lesson learned, think first. Dahil magkakatahi-tahi ang sitwasyon nyo, the more you disregard other people with your decisions, the more complicated things will become as you move on further in life. Let this be a life lesson for everyone, yung sitwasyon ni Annabelle. No, sana makatulong din sa inyo, magkaroon kayo ng insights before you push with that relationship, that extramarital relationship, pagkabit sa may asawa. No, I think Annabelle learned her lesson, and she is taking the bitter pill right now. Napakahirap. Well, that's the best opinion that I could give you. You need to ask for help from people related dun sa bata, since you can't do it on your own, and also make multiple considerations regarding kay number one, dahil he is setting conditions. It's not unconditional love, trust me, it's not unconditional love. He will not accept you for who you are, for what you are, what you have right now, for your situation. There are terms and conditions. So basically, di ba, hirita mo na lang. Sa totoo lang, honestly, hirita mo na lang. Sustentahan mo na lang yung anak natin. Huwag ka nang pumasok or sa buhay namin. Hindi, totoo. Kung wala ka ng emotional investment kay number one, yun na lang. Padala na lang siya ng sustento para dun sa anak nyo. At this point, kalimutan mo muna yung love. Huwag ka muna emotional kay number one. Usisain mo muna, bungkalin mo yung buhay niya nung hindi kayo nagsasama. Di ba? Okay, hindi kayong refuge niya, or hindi kayong escape point ng buhay niya na suddenly, ay, gusto ko nang makasama yung mag-ina ko. Hindi ganun yun. As a male, as a man, as a breadwinner, as a father, as a husband, yan ang masasabi ko sa iyo. Hindi ganun yun. Okay. Keep him at a distance. Sustentuhan niya pa rin yung bata. Di ba? Win-win ka na rin kahit paano. You can budget more. No. Sustentahan mo. Anak mo yan sa akin. Ako mag-alaga ng bata, pero don't meddle with our life. Yan. Mga mapusok, mga single one. I don't need you. I raised our child, but you need to give something in return. I need child support. Di ba? Kung US citizen ka, nasa Amerika ka, ibang usapan yan, iha. No? You have time, read a lot. Internet. Google mo. Diba? Child support. Google mo. Philippine child support. Marriage law. Family code. Ano ba ang dapat mo? Take time, please. Hindi ito solusyon yung mga sinasabi ko. Opinion lang na i-consider mo based dun sa liham na pinadala mo sa akin. Talk to friends, talk to reliable people. Makakakuha ka dyan ng input. Diba? Be open-minded. Don't let depression, don't let emotions get in the way.
for better insights, for better suggestions. Okay, you can move forward. Okay, this is just a stage in your life, but it's gonna be very hard. Okay, this is based on your previous actions that you may have somewhere neglected a lot of considerations. That's why you came to this point in your life, but somehow this will make you a better, a stronger person. Okay, so don't give up. Always look for the right answer. Okay.